mga kababayan, ito na naman si Mike Abby Budol mga kababayan ha. Binobudol na naman yung kanyang mga supporters. Malakas daw yung ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impeachment nga na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga daw sa confidential fund. Pero bago tayo magpatuloy, pabati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Budol, di na lang natin tawagin itong Mike Supot dahil matanda ito. Sagwa naman pagtawagin natin itong Mike Supot. Si Mike Budol itong mga kababayan. Ayon nga sa kanya, malakas daw yung ebidensya na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil nga sa mga sinasabi nitong NPA na abogado na si Colmenares mga kababayan. Aba, hangang-hanga ka dyan kay Colmenares, wala namang matinong sinasabi yan. Dito tayo maniniwala mga kababayan sa isang napakagaling na abogado, itong si Congressman Rodante Marcolita. Ayon kay Congressman Rodante Marcolita, malulusutan ni Vice President Sara Duterte itong impeachment na isinampa nga ng mga congressman mga kababayan dahil questionable daw yung ginawa ng kongreso na yan mga kababayan. Dito tayo maniwala kay Rodante Marcolita na malapit na maging senador. Number 1 sa ating balota, Congressman Marcolita. O ikaw Mike Abby, baka gusto mong tumakbong pagka-senador sa sunod. Tumakbo ka. Baka sakaling makilala ka. Kaso nga lang, yung bubuto sa'yo, yung mga nabubudol mo lang. Na ilang mga tangang mga Pilipino. Yun ang mga kababayan, wag na natin itong patagalin ha. Ito na, yung kasinungalingan ni Mike Budol. Arangkada na, ito na. Sabay-sabay nating panoorin. Mahirap palang lusutan. Ni Sara Duterte itong article of impeachment tungkol sa confidential fund. Bakit? Sa 125 million na nagastos ng 11 days. Sige. December 20 hanggang December 31 noong 2022. Ang tanong ngayon ni dating congressman, attorney at veterano sa impeachment trial, Nery Colmenares, na saan kaya hinuhugot yung mga paliwanag. At higit sa lahat, meron daw palang agreement or circular number itong COA at saka po ang Department of Budget and Management noon pa para i-regulate at magkaroon ng tinatawag na proof of payment kung saan ginagamit kahit na intelligence fund. Hindi raw totoo na pag sinabing confidential fund, confidential din gagamitin. Dapat pala mayroong proof of payment. Ayan, pakinggan nyo ito. In fact, napakasimple ng decree ng public trust sa 125 million. In fact, kung i-trial sa impeachment trial, mabilis lang yan kasi muna may mga dokumento na mula sa DPL, dokumento mula sa COA, dumaan na yan sa mga congressional hearings, official yung proceedings na congressional hearings, hindi na sila mahirapan. May proof yun. Kami nung panahong prosecutor ako doon sa impeachment ni Chief Justice Corona, marami pa kami pasikot-sikot para lang ma-authenticate ang mga dokumento, mga titulo, mga background. Correct. Sabi yun ito hindi na yan mahirap kasi authenticated na yung mga yan Kaya in fact sa akin, baka isang buwan tapos na yung impeachment trial na yan dahil napakalakas na ebidensya at nakita ang resibo. Gusto ko iklaro marami nagsasabi na bakit mo i-account yung pa-account sa kanya confidential pa confidential nga yun. Hindi pwedeng i-ano yan. Kung baga isabihin in public. Pero nagkamali sila dyan kasi may joint DBM COA circular na nagre-regulate ng paggamit ng confidential fund. Ang nakalagay dyan sa DBM circular, una, kung hihingi ka ng confidential fund, dapat may intelligence surveillance plan ka. Hindi ko alam kung meron siyang sinabit na gano'n. Kasi kung dapat sabihin mo muna anong proyekto ito, sino bang pinag-proyekto mo at paano mo ipatupad yun. Second, nakalagay sa DBM circular na dapat may proof
maliwanag. Hindi pwede yung... Yan, maliwanag din ha. Chairman lang ng COA ang pwedeng mag-audit niyan. Pero bakit ginawa ng Kongreso yan? Yan yung gustong talakayin ni Congressman Rodante Marcolita na illegal daw yung ginawa ng Kongreso. Dahil hindi naman COA ang Kongreso eh. Ang ginawa ng Kongreso na yan in aid of legislation. Pero yung ginawa nila, kunwari lang na in aid of legislation. Pero ang gusto pala nilang gawin ay talagang magsampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba, Mike Abe, sinabi ni Colmenares na chairman lang ng COA ang may karapatan, pinutol mo lang. O sige, patuloy natin. Acknowledgement receipt lang. Kailangan ay proof of payment, resibo. Original na resibo. Saan mo ginamit yung confidential fund? Kasi yan po ay re-regulate na nga po. Ibig sabihin, merong circular number na pinatutupad ang Department of Budget and Management na naglalabas ng budget ng government office, government official, at ang Commission on Audit o COA ang nag-audit. So maliwanag po yung sinasabi ng veteranong abogado na si Nery Colmenares. Kasi nga po yung dating prosecutor eh. Mga kababayan, hanggang dyan na lang ito, papakita natin yung video kung saan sinabi ni Ombudsman Martires kung ano ba talaga ang confidential fund, mga kababayan. Kung talaga bang kailangan lagi nilang ipapakita yung resibo. O ito, magaling ito dahil ombudsman ito. Hindi ito katulad nitong si Mike Abe na akala mo'y anga-anga din, puryagaba ha. Nasaan na ba yun? Nasaan na? Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So, paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-release sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. Yan ang mga kababayan, ombudsman yan.
Sinabi na nga ni Ombudsman Martires na mahirap naman na laging may resibo. Pero si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, yung kanyang confidential, meron daw. Meron naman daw mga resibo na sa brown envelope. At ito lang din yung isa natin sa pinagtataka. Bakit yung tinatarget itong si Vice President Sara Duterte lang? O bakit hindi niyo pinapatawag itong si Bangag? Magkano ang confidential fund ni Bangag? 4.4 billion, mga kababayan. Wala pa sa kalingkingan ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero yan yung tinatarget ninyo. At sinabi na nga ng kuwa na walang paglabag. Maano na, mga kababayan, clear na nga. Hindi si Claire Castro, ha? Sinabi na ng kuwa yan na walang ginawang paglabag ang Office of the Vice President. Tama lahat ng sinubmit nung resibo ng confidential fund, mga kababayan. Pero sila, talagang pinipilit nila. O ito, mga kababayan, para talagang naimasmasan ka, Mike Abby, pag narinig mo itong balita na ito, itong sinasabi ni Congressman Marcolita, baka mag-iiyak ka, baka maglumpasay ka. Hindi mo talaga magawa yung kagustuhan mo na masira si Vice President Sara Duterte. Masira na lang yung pagkabudol mo kaysa masira mo si Vice President Sara Duterte. Ito na, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Pero kung sa ibang balita naman tayo, sa ibang issue naman, bilang isang magaling po na abogado at kung makakaupo kayo sa Senado... Narinig mo, Mike Abby, bilang isang magaling na abogado. Narinig mo yan, Mike Abby? Managsasabi ba sa'yo magaling ka? Budol ka. Hindi ka magaling na isang journalist. Isa kang traidor na journalist. Oh. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, mga kababayan. Bilang isang magaling na abogado, iyak si Mike Abby. Bilang isang senator judge, kampante po ba kayo na malulusutan nitong si Vice President Sara yung impeachment laban sa kanya? Palagay ko ay hindi magtatagumpay yung gagawin nila na pagtanggal sa ating pangalawang Pangulo. Yung impeachment ay mawawalang saysay sa palagay ko, sapagkat yung mga proseso naman ay hindi nasunod. Pati yung pagkalap nila ng ebidensya, hindi po pwedeng gamitin yung mga pinagtatanong nila sa House Committee na kung saan ay doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Bakit kamo? Yung pinagmulan ay hearing or investigation in aid of legislation. Ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Ang ginamit nila, hindi sa paggawa ng batas, ginamit nila yung kanilang mga ebidensyang di umano'y nakalap para gamitin sa impeachment. Saan ka naman nakakita na ang layunin ay paggawa ng batas na uwi sa impeachment? Dito pa lamang Tama yan. Kung sakasakali ako magiging senator judge, tatawag ako ng mga ilan doon sa pumirma sa impeachment. At kinakailangan panagutan nila na bago sila pumirma, binasa nila talaga yung impeachment. Patay kayo ngayon. Bakit kayo pumirma? Binasa nyo ba? O talagang gusto nyo lang na makatanggap ng 150 million? Sige, patuloy natin. Patay ka, Mike Abby ka. Complete. Sapagat naniniwala ako, isa man sa kanila hindi binasa yung impeachment complaint. Yan ay alam na alam ko, sapagat marami na ako nakausap sa aking mga kasama na pumirma mismo dyan. Pero pinanumpaan nila na binasa raw nila, nalalaman daw nila ng personal, may kaalaman silang personal na totoo lahat ang aligasyon dito. Paano mo mapapatunayan yun? Hindi mo nga nabasa yung impeachment complaint. Doon pa lang Doon pa lang sasablay na lahat yan Pangalawa, tatanungin ko sa kanila, meron ba tayong karapatang mag-usisa sa pamagitan ng pag-audit sa mga paggamit o paggasta ng ating kabangbayan? Wala. Ang House of Representatives kahit kailan ay hindi binigyan ng otoridad na kami ang mag-audit. Isang opisina lang ang auditor dito sa ating bansa, sa brigada. Yan po ang Commission on Audit. Alam mo, yung Commission on Audit, darating ang panahon, pwede rin nating i-impeach yung mga commissioners yan saka yung kanilang chairman. Sapagkat yung gawain nila, pinamigay nila sa House of Representatives.
Hindi pwede yung ganon. Apo, oo. Sige, Mike Abby, Mike Abby? Yang pangarap mo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, iiyak mo na lang yan. Huwag nang mangarap. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, maging presidente si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2028 presidential election. Mananalo yan. Hindi nyo kayang hilahin pababayan. Tatangayin kayo. Kasi malakas yang si Vice President Sara Duterte. Agila yan. Hindi yan katulad mo na budol. Wala kang alam kung hindi mambubudol ka lang sa mga supporters mo. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Matanda ka na sana. Dapat yung nalalabing buhay dito sa mundo. Dapat yan ay igawa mo ng kabutihan. Huwag ka sinungalingan. Dahil puro ka lang kasinungalingan. O tingnan mo, pag manalo, si Congressman Rodante Marcolita, ipapatawag niya, mananagot itong mga congressman na pumirma sa impeachment niya laban kay Vice President Sara Duterte. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo sa ating mga masugid na mga taga-suporta. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan na laging sumusuporta sa atin. Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berjevra de sa Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Idisa Borvi, shoutout, may bago bang komento dito. Shoutout kay Ernie Bagumba, patay gutom. Mike Abby na yan, Mike Abby, patay gutom ka daw. Baka sabihin mong kunwari yan, ayan, ay malabo nga lang, ayan, Mike Abby, patay gutom ka daw. Sabi ni Ernie Bagumba. Shoutout na rin kay Nick TV Vlog, hindi pa na itai nahog. Ano to? Hindi pa na itai bahog igit na pasintabi sa kinakain. Yung bigas to, sabi ni Nick TV Vlog. Maraming salamat sa iyo, Nick TV Vlog, Shoutout na rin kay Edgar Ranua. Pakain mo yan si Abby ng bigas na yan. Papakainin ka daw, Mike Abby, ng bigas na yan. Sabi ni Edgar Ranua. Shoutout na rin kay Ana Pakoy. Mike Abby, bumili ka ng 20 per kilo. Pakain mo sa pamilya mo. Papakain sa pamilya mo, Abby, bumili ka. Sabi ni Ana Pakoy. Shoutout na rin kay Beverly Ong. Alam na namin yan. Old stock, walang kwenta yan. Baka magkasakit pa tayo. Diyan, mas mabuting pang kumain na lang ako ng mga mais bago kaysa 20 kilos rice po. Pag tubuon, wala na da yan bigas. Waray siguro to mga kababayan kasi mahirap pasahin. Maraming salamat sa iyo, Beverly Yung. Yun ang shout out na rin kay Alex Valencia. Ipasubok ipakain sa mga pamilya ni Claire, Auntie Claire, kumain ka ng tag 20 kilong bigas. Shout out na rin kay Rodrigo Santiago, loko-loko pala kayo. Kaya nga mura di masarap. Yan ang pagkain mahirap. Kung gusto nyo masarap, doon kayo sa mahal. Sa aming mahirap, tama lang. Gusto mo yan? Sa'yo na lang. Porket mahirap ka, talagang napakababa ng tingin sa'yo. Dapat naman, mayroon ka namang kunti man lang integridad. Mayroon ka man lang kunting prinsipyo. Porket mahirap tayo, basta-basta na natin, batuhin ka ng ganong klaseng pambubodol. Lulunukin mo na lang. At yun ang hanggang dito lang muna. Once again, this is Ron TV, mga lahat. God save the Philippines.